10 taon. 10 taon na ang lumipas, pero bakit parang kahapon lang ang lahat ng sakit? Isang malakas na dagok sa dibdib ang naramdaman ni Brian, hindi dahil sa biglaang pagpreno ng taxi na sinasakyan niya, kundi dahil sa isang multo ng nakaraan na biglang sumulpot sa kanyang harapan, sa anyo ng isang maliit na batang lalaki. Ay, kabayo, napamura ang trooper ng taxi, sabay padyak sa preno na halos ikasubsob ni Brian sa likod ng driver's seat. Bata ka. Saan ka ba nanggaling, ha? Gusto mo bang magpakamatay? Nakastop ang traffic sa kahabaan ng Del Pilar Avenue sa San Felipe. Tirik na tirik ang araw, at ang alinsangan ay ramdam na ramdam kahit pa nakatodo ang aircon ng sasakyan. Ang ingay ng mga busina, ang sigawan ng mga barker ng jeep, ang amoy ng usok at pawis, ordinaryong eksena sa syudad tuwing alas 4 ng hapon. Pero ang sumunod na sandali ay hindi ordinaryo para kay Brian. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa passenger side ng taxi. Sumilip ang trooper, handa ng mambulyaw. Si Brian naman, kahit medyo nahilo, ay napasilip din. At doon, sa gitna ng kalsada, nakatayo ang isang batang lalaki, marahil mga 6 o 7 taong gulang. Nakayuko ito, nanginginig ang maliliit na balikat. Mukhang takot na takot. Hoy, bata! Ano ba? Sigaw ulit ng driver. May ilang mga usisero na ring nagsisilabasan sa mga tindahan sa gilid ng kalsada. Akmang lalabas si Brian para tingnan kung okay lang ang bata nang bigla itong tumingala. At doon, parang huminto ang mundo ni Brian. Ang mga mata ng bata parang pamilyar. Ang hugis ng mukha. Pero hindi iyon ang kumalabit sa pinakailalim ng kanyang alaala. Isang sinag ng araw ang tumama sa dibdib ng bata at kumislap ang isang maliit na silver na kwintas. Simpleng-simple lang ito, isang maliit na bilog na may nakaukit na araw sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Ang init ng paligid ay napalitan ng matinding panlalamig sa kanyang kalamnan. Ang kwintas. Ang kwintas na iyon. Brian, ang ganda, bulalas ni isa, ang mga mata niya ay nagniningning pa kaysa sa bituin sa gabing iyon. Nakaupo sila sa ilalim ng paborito nilang puno ng mangga sa likod ng kanilang lumang unibersidad. Kakagraduate lang nila noon. Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo, nakangiting sabi ni Brian, habang maingat niyang isinusuot ang kwintas sa liig ni isa. Para yan sa'yo, mahal ko. Ikaw ang araw ng buhay ko. Hinalikan siya ni isa sa pisngi. Promise, hinding-hindi ko to iwawala. Ito ang magiging simbolo ng pagmamahalan natin. Ang pangakong iyon. Ang kwintas na iyon. Ang babaeng iyon. Si Isa. Ang pangalan ay parang sampal na gumising kay Brian mula sa 10 taong pagkakahimbing sa paglimot o sa pilit na paglimot. Ang kwintas na iyon iisang-isa lang ang ganoong disenyo dahil siya mismo ang nagpa-customize niyon para kay Isa. Imposibleng magkaroon ng kapareho. Impossible. Hoy, sir. Okay lang kayo, tanong ng taxi driver, napansin marahil ang pamumutla niya. Pero hindi na naririnig ni Brian ang driver. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata, na ngayon ay tinutulungan na ng isang ale na marahil ay tindera sa kalapit na sari-sari store. Ang bata ang kwintas. Muling bumalik ang alaala, hindi na ang matamis na sandali sa ilalim ng puno ng mangga, kundi ang mapait na pagtatapos. Nasa parehong lugar sila, pero ang ningning sa mga mata ni Isa ay napalitan ng luha. Ang mga ngiti ay naging hikbi. Brian, patawarin mo ako, sabi ni Isa, ang boses ay basag. Pero hindi na pwede. Kailangan na nating maghiwalay. Ano? Anong pinagsasabi mo, Isa? Nagbibiro ka ba? Halos pasigaw na tanong ni Brian. Hindi niya maintindihan. Kagabi lang, masaya pa sila. Nagpaplano para sa kinabukasan. Umiling si Isa, patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi ako nagbibiro, Brian. Seryoso ako. Hinawakan nito ang kwintas sa kanyang lig. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Isa. Aayusin ko, pagmamakaawa ni Brian, lumuhod pa siya sa harapan nito. Wala, Brian. Wala kang kasalanan, sabi ni Isa, umiiwas ng tingin. Ako ang problema. Hindi ko na kaya. Mas makakabuti kung maghihiwalay na tayo. Pinilit niyang hubarin ang kwintas.
Huwag, Isa. Huwag mong gawin yan. Pero huli na. Nasa palad na ni Isa ang kwintas. At pagkatapos ay iniabot ito sa kanya. Sa'yo na ulit to, hindi ko na to kailangan. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na itinarak sa puso ni Brian. Paulit-ulit. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggan, ay bigla na lang siyang tinalikuran, walang malinaw na dahilan. Ang tanging sinabi nito ay para sa ikabubuti naming lahat. Kaninong lahat? Ang huling pagkikita nila. Pagkatapos noon, para siyang bulang naglaho. Nagtanong siya sa mga kaibigan nila, sa pamilya nito, pero walang nakapagsabi kung nasaan si Isa. Ang sabi lang ng ina nito, si Doña Margaret, isang kilalang negosyante sa kanilang probinsya, ay umalis daw si Isa papuntang abroad at huwag na raw siyang guluhin pa. At ngayon, pagkalipas ng 10 taon, ang kwintas na iyon nasa liig ng isang batang muntik ng masagasaan ng sinasakyan niyang taxi. Diyos ko, halos pabulong na nasabi ni Brian. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit na akala niya ay matagal nang naghilom ay biglang kumirot, sariwang-sariwa. Ang bata ay inaalalayan na ng Ale papunta sa gilid ng kalsada. Mukhang wala namang galos, pero halatang takot pa rin. Sir, okay ka lang ba talaga? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Muling tanong ng driver, may pag-aalala na sa boses. Umiling si Brian, pilit na kinakalma ang sarili. Hindi, Manong. Okay lang ako. Pakiabante mo na lang ng kaunti. Bababa ako. Ha? Dito, sir. Bawal ho dito. Sige na, Manong. Saglit lang. May kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Brian. Isang urgot na hindi niya mapigilan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Huminto ang taxi ilang metro mula sa lugar kung saan dinala ang bata. Nagmamadaling nagbayad si Brian at halos patakbong bumaba ng sasakyan, hindi na pinansin ang humahabol na sigaw ng driver tungkol sa sukli niya. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang bata. Nakita niya ito, kausap pa rin ang Ale. Nakatalikod ito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Excuse me po, sabi ni Brian sa Ale. Napalingon ang Ale at kasunod nito ang bata. At sa muling pagtama ng kanilang mga mata, sa mas malapitan, walang duda si Brian. Ang mga matang iyon parang salamin ng mga mata ni Isa. Ang mga mata ng babaeng minsan niyang tinawag na araw ng kanyang buhay. Ang bata ay tumitig sa kanya, may pagtataka sa mukha. At muli, kumislap ang kwintas sa liig nito. Hindi ito panaginip. Hindi ito guni-guni. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang sumulpot. Sinampal siya nito. Sinampal siya ng katotohanang maaaring 10 taon siyang pinagkaitan. Sino ang batang ito? At bakit suot niya ang kwintas na iyon? Ang mga tanong ay parang bombang sumabog sa isip ni Brian. Hindi mapakali si Brian. Ang gabing iyon, pagkatapos ng insidente sa Del Pilar Avenue, ay parang isang mahabang bangungot na ayaw siyang tigilan. Pabalik-balik sa isip niya ang mukha ng bata, ang kislap ng kwintas, at ang mga mata nitong tila humihingi ng saklolo, o baka naman, siya lang ang nag-iisip noon. Ang mga tanong ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang utak. Sino ang batang iyon? Bakit suot niya ang kwintas na minsan niyang ibinigay kay Isa? At ang pinakamasakit sa lahat, posible kayang. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay bumalik na si Brian sa lugar kung saan muntik nang masagasaan ang bata. Ang Del Pilar Avenue ay abala na naman, pero iba na ang pakay niya ngayon. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera sa bangketa, sa mga traffic enforcer, sa mga nagtitinda ng sigarilyo. Ale, kahapon po, may batang lalaki na muntik masagasaan dito, mga bandang hapon. Mga 6 o 7 taong gulang. Napansin niyo po ba? Tanong niya sa isang matandang nagtitinda ng sampag-ita. Umiling ang matanda. Naku, iho, ang daming dumadaan dito. Pasensya na. Hindi sumuko si Brian. Naglakad siya, nilibot ang mga eskinita sa paligid. Baka sakaling may makakilala sa deskripsyon ng bata. May isang nagturo sa kanya sa direksyon ng isang maliit na pampublikong paaralan, mga ilang kanto lang ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Baka doon nag-aaral, sabi ng lalaking kausap niya. Pumintig ang pag-asa sa dibdib ni Brian.
Nga, baka nga. Kung taga roon lang ang bata, malamang sa malapit lang din ang eskwelahan nito. Lakad-takbo ang ginawa niya papunta sa San Felipe Elementary School. Isang tipikal na pampublikong paaralan, maingay, makulay, puno ng buhay. Oras ng recess nang dumating siya, kaya't nagkalat ang mga bata sa quadrangle, naglalaro, naghahabulan, nagtatawanan. Pinagmasdan niya ang bawat isa, hinahanap ang pamilyar na mukha, ang kwintas. Pero wala. Napabuntong hininga siya. Siguro nga, nag-ilusyon lang siya. Siguro nagkataon lang ang lahat. Pero may kung anong puwersa sa loob niya ang nagsasabing huwag siyang tumigil. Nilapitan niya ang guardhouse. Manong, pwede po bang magtanong? May hinahanap lang po akong bata. Grade 1 o grade 2 siguro. Ano pong pangalan, sir? Tanong ng gwardiya, medyo nagdududa sa kanya. Napakamot si Brian sa ulo. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi ko po alam ang pangalan Pero kahapon po kasi ikinuwento niya ang nangyari. Mukhang naawa ang gwardiya. Mahirap yan, sir, kung walang pangalan. Pero sige, subukan niyong kausapin si Ma'am Liza sa faculty room. Baka matulungan kayo. Guidance counselor din yun minsan. Itinuro ng gwardiya ang daan papuntang faculty room. Kumatok muna si Brian bago pumasok. Naabutan niya ang ilang mga guro na abala sa kani-kanilang mga mesa, nagsitsikahan habang nagkakape. Excuse me po, hinahanap ko lang po si Ma'am Liza, sabi ni Brian, medyo nahihiya. Isang babaeng may edad na, mga nasa 40 anyos, ang tumayo mula sa isang sulok. Nakangiti ito, pero may bakas ng pagod sa mukha. Ako po si Liza. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Muling ikinuwento ni Brian ang nangyari, maingat na hindi binabanggit ang tungkol sa kwintas o ang kanyang hinala tungkol kay isa. Sinabi lang niyang nag-aalala siya sa kalagayan ng bata at gusto niyang matiyak na okay lang ito. Nako, kawawa naman pala yung bata, sabi ni Ma'am Liza, may pag-aalala sa boses. Sige, tingnan natin. Ano nga ulit ang itsura niya? Inilarawan ni Brian ang bata, ang tangkad, ang payat na pangangatawan, ang medyo kulot na buhok, at ang mga matang dito siya natigilan. Paano niya ilalarawan ang mga matang iyon nang hindi nagiging masyadong personal? At may suot po siyang silver na kwintas. Bilog lang po na may araw sa gitna. Tumango-tango si Ma'am Liza. Okay. May ideya na ako. Sandali lang po, ha? May kinuha siyang malaking album mula sa isang estante. Class pictures. Dito sa grade 1 at grade 2, medyo marami-rami rin ang batang lalaki na ganyan ang deskripsyon, maliban na lang siguro sa kwintas. Hindi ko kasi napapansin ang mga alahas ng mga bata. Binuklat ni Ma'am Liza ang album. Section Iray Section. Pahina kada pahina. Si Brian naman ay nakatayo sa tabi niya, bawat pitik ng kanyang puso ay parang isang suntok. Ang kaba ay unti-unting nagiging lungkot. Baka nga wala rito. Baka nga namalikmata lang siya. Hanggang sa huminto si Ma'am Liza sa isang pahina. Ito kaya, turo niya sa isang litrato ng batang nakangiti, medyo tabingi ang ngiti dahil may bungi sa harap. Hindi ito ang bata. Nagpatuloy sila. Ilang pahina pa. At pagkatapos. Sandali, sabi ni Ma'am Liza, tila may naalala. May isang bata sa grade 1, si Blair. Medyo mahiyain yun. Tahimik lang lagi sa klase. At kung hindi ako nagkakamali, parang may nakita nga akong kwintas sa kanya minsan. Blair. Ang pangalan ay walang ibig sabihin kay Brian. Pero ang description. Hinahanap ni Ma'am Liza ang section ni Blair. At nang makita niya, itinuro niya ang isang maliit na mukha sa bandang gitna ng grupo. Napahakbang palapit si Brian. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya nga. Siya ang batang muntik ng masagasaan. Medyo iba ang ayos ng buhok sa litrato, pero walang duda, siya iyon. Ang mga matang iyon. Siya po. Siya nga po yan, halos napasigaw si Brian, hindi na napigilan ang emosyon. Napangiti si Ma'am Liza. Mabuti naman at nakita natin. Si Blair Sebastian. Mabait na bata yan kahit medyo laging mag-isa. Ang nanay niya, si Aling Isa, ang laging naghahatid sundo sa kanya. Napakatahimik din ng nanay niya. Minsan lang magsalita kapag kinakausap. Isa.
Ang pangalan ay tumama kay Brian na parang kidlat sa tuyong damuhan. Hindi aling isa. Si Isa. Ang kanyang isa. Naramdaman ni Brian na parang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang sugat na akala niya ituyo na ay biglang bumuka, dumugo ng sariwa. Ang lungkot, isang malalim, matinding lungkot, ang yumakap sa kanyang buong pagkatao. 10 taon ng pangulila, ng pagtatanong, ng pilit na paglimot, lahat ay bumalik sa isang iglap. Maam ang nanay niya si Isa Sebastian, tanong ni Brian, nanginginig ang boses. Si Isa Sebastian. Bakit, sir? Kilala niyo po ba sila? Hindi makasagot si Brian. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa litrato ni Blair. Ang anak niya. Posible ba? Ang batang ito na may mga matang katulad ng kay Isa, nasuot ang kwintas na simbolo ng kanilang pag-ibig anak nila. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Ma'am Liza, napansin marahil ang biglaang pamumutla at pananahimik ni Brian. Pwede ko po bang makita ang record niya? Kahit picture lang po ng nanay niya, kung meron, pakiusap ni Brian, ang boses ay halos pabulong na. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang makita. Nag-atubili sandali si Ma'am Liza. Alam niyang labag sa patakaran ng eskwelahan ang magbigay ng personal na impormasyon ng mga estudyante. Pero nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Brian. Isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag. Pasensya na po, sir, pero confidential po kasi ang mga records ng mga bata, magalang na sabi ni Ma'am Liza. Pero kung gusto niyo, pwede kayong maghintay mamayang uwian. Mga 4:30, sinusundo na ni Aling Isa si Blair. Baka makita niyo sila. 4:30. Ilang oras pa mula ngayon. Pero para kay Brian, parang isang eternidad ang hihintayin niya. Nagpasalamat si Brian kay Ma'am Liza. Lumabas siya ng faculty room na parang lutang. Ang sikat ng araw sa labas ay hindi niya maramdaman. Ang ingay ng mga bata ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Isa. Buhay siya. Nasa San Felipe lang. At may anak siya. Isang anak na posibleng anak din niya. Ang isiping iyon ay naghatid ng panibagong kirot. Kung totoo nga, bakit itinago ito sa kanya? Bakit ipinagkait sa kanya ang karapatang makilala ang sarili niyang anak, kung anak nga niya ito? Napaupo si Brian sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng akasya sa gilid ng quadrangle. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa mga panahong puno pa sila ng pangarap ni Isa. Pagka-graduate natin, Brian, magtatayo tayo ng maliit na bahay malapit sa dagat, sabi ni Isa, habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Nakaupo sila noon sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Tapos, magkakaroon tayo ng 2 anak, dugtong ni Brian, niyakap si Isa ng mahigpit. Isang lalaki, para may kalaro ako sa basketball. At isang babae, para may kamukha ka. Tumawa si Isa. Ang daya mo naman. Gusto ko, parehong kamukha ko. Sige na nga. Basta, masaya tayo. Simpleng buhay lang, mahal. Ikaw, ako, at ang mga anak natin. Ang mga pangarap na iyon bigla na lang naglaho. Pinalitan ng 10 taon ng kawalan, ng pangungulila, ng hindi masagot na mga tanong. Ang lungkot ay bumabalot sa kanya, malamig at mabigat. Kung si Blair nga ay anak nila, gaano karaming taon ang nasayang? Gaano karaming unang beses ang pinalampas niya? Unang ngiti, unang hakbang, unang salita. Pinunasan ni Brian ang luhang hindi niya namalayang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, mas matindi pa kaysa kahapon. Pero ngayon, may kasama na itong pag-asa. O baka naman takot. Takot sa kung ano ang madidiskubre niya. Takot sa kung ano ang sasabihin ni Isa kapag nagkita sila. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Hihintayin niya ang 4:30. Haharapin niya si Isa. At hahanapin niya ang sagot sa mga tanong na 10 taon nang bumabagabag sa kanya. Isa pa ba siya, ang isang minahal niya? O isa na lang siyang alaala, isang multo mula sa nakaraang pilit niyang tinatalikuran pero patuloy siyang hinahabol. At ang batang si Blair, sino nga ba talaga siya sa buhay nilang dalawa? Ang orasan sa kanyang pulso ay tila bumagal ang takbo. Bawat segundo ay parang isang pagsubok sa kanyang determinasyon at sa kanyang puso na unti-unti nang nadudurog sa lungkot at pag-asa.
Ang mga oras ay tila gumapang. 4:30. Ang bell ng San Felipe Elementary School ay umalinggaw, hudyat ng pagtatapos ng klase. Para kay Brian, hudyat ito ng isang paghaharap na matagal na niyang kinatatakutan at kasabay nito, inaasam. Nakatayo siya sa di kalayuan mula sa gate ng eskwelahan, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nagmamasid. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, bawat tibok ay sumasabay sa kumpas ng kanyang kaba at galit. Galit dahil sa 10 taon ng pananahimik. Galit dahil sa posibleng kasinungalingan. Isa-isang nagsilabasan ang mga bata, sinalubong ng kani-kanilang mga sundo. May mga magulang, mga yaya, mga lolo at lola. Ang iba'y nag-uunahan sa pagbili ng fishball at ice candy sa mga nagtitinda sa labas. Hanggang sa natanaw niya si Blair. Kasama nito ang ibang mga bata mula sa kanyang klase, pero halatang hindi ito kasali sa kanilang biruan. Nakayuko lang ito habang naglalakad, ang maliit na backpack ay tila pabigat sa kanyang mga balikat. At suot pa rin ito ang kwintas. Sumunod ang mga mata ni Brian sa direksyon kung saan nakatingin si Blair. At doon, sa gilid ng kalsada, nakatayo ang isang babae. Nakatalikod ito, pero ang tindig, ang haba ng buhok na itim at lampas balikat kahit 10 taon na ang lumipas, hindi maaaring magkamali si Brian. Si Isa. Parang may humila sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit, ang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng iyon. Ang babaeng minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ang babaeng dumurog sa kanyang puso. Nang malapit na si Blair sa babae, lumingon ito. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga paningin ni Brian at ni Isa. Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho. Tanging ang matinding kabog sa dibdib ni Brian ang kanyang naririnig. Ang mukha ni Isa. May mga ilang guhit na ng pagod at marahil, kalungkutan, pero naroon pa rin ang ganda na minsan niyang hinangaan. Ang mga matang minsang nagniningning sa tuwa ay ngayo'y puno ng gulat. Pagtataka. At takot. Napahakbang paatras si Isa, ang isang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga labi niya ay bahagyang nakaawang, tila may gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Si Blair naman, walang kamalay-malay, ay yumakap sa binti ng kanyang ina. Mama, uwi na tayo. Mama! Ang salitang iyon ay parang sampal na naman kay Brian. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Brian. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Kailangan niya ng paliwanag. Ngayon na. Isa, tawag niya, ang boses ay garalgal, puno ng pinaghalong emosyon, galit, sakit, pangulila. Natigilan si Isa. Lumingon siya, at sa pagkakataong ito, hindi na niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Si Brian. Ang lalaking iniwan niya 10 taon na ang nakalipas, ngayon ay nasa harapan niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Brian, halos pabulong niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Brian. Ang mga mata niya ay bumaba sa batang nakakapit pa rin sa palda ni Isa. Si Blair. Ang batang may mga mata ni Isa. Ang batang suot ang kwintas nila. Sino siya, Isa? Tanong ni Brian diretsahan. Ang tono niya ay hindi na nagtatanong kundi naniningil. Napalunok si Isa. Yumuko siya at niyakap si Blair, tila ba gustong itago ito mula sa tingin ni Brian. Huwag dito, Brian. Pakiusap. Maraming tao. Pero hindi nagpatinag si Brian. Hinawakan niya si Isa sa braso, hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman nito ang kanyang determinasyon. Hindi, Isa. Dito. Ngayon. Sabihin mo sa akin. Sino ang batang iyan? Nagsimula nang tumulo ang luha sa mga mata ni Isa. Umiling-iling siya. Brian, please. Wag ngayon. Kailan pa, Isa? Pagkatapos ng 10 taon? 10 taon mo akong pinaniwala sa kasinungalingan. 10 taon mo akong hinayaang magmukhang tanga. Sumisigaw na si Brian, hindi na napigilan ang nagpupuyos na galit. Napapatingin na ang ilang mga tao sa kanila. Mama, sino po siya? Tanong ni Blair, ang boses ay puno ng takot. Humiwalay ito sa pagkakayakap kay Isa at tumingin kay Brian, ang mga mata ay nagtatanong. Ang tanong ng bata ang tila nagpabalik kay Brian sa katinuan. Nakita niya ang takot sa mukha ni Blair. Napabuntong hininga siya,
Pilit na kinakalma ang sarili, kahit pa ang loob niya ay parang sasabog na. Isa, mag-usap tayo, sabi niya, mas mahinahon na ngayon pero may diin pa rin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Alam ni Isa na wala na siyang takas. Ang mga mata ni Brian ay nakatutok sa kanya, hinihintay ang kanyang sagot. Ang nakaraan na pilit niyang ibinaon ay bigla na lang bumangon para singilin siya. Sige, sabi ni Isa, ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Blair. Anak, mauna ka na munang umuwi kay Lola sa bel mo sa kanto. Susunod lang si Mama, ha? May kakausapin lang ako sandali. Nag-aalangan si Blair pero tumango rin. Bago umalis, sumulyap muna ito kay Brian, may halong pagtataka at takot. Nang makaalis na si Blair, hinarap ni Isa si Brian. Ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Brian, patawarin mo ako. Patawad? Ganoon lang kadali yon, Isa, mapait na sabi ni Brian. Pagkatapos ng lahat. Sino si Blair? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Isa. Alam niyang ito na ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Si Blair, anak ko siya. Tumango si Brian. Alam ko. Ang tanong, Isa, anak ko rin ba siya? Ang tanong na iyon ay parang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Hindi makatingin si Isa kay Brian. Nakayuko lang siya, ang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Isa, sumagot ka, giit ni Brian, ang pasensya niya inaubos na. Sa wakas, tumingala si Isa, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Brian, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Si Blair, anak mo siya. Anak natin siya. Ang mga salitang iyon. Kahit paano'y inaasahan na ni Brian, pero ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Isa ay parang isang malakas na suntok na nagpatumba sa kanya. Anak niya. May anak siya kay Isa. 10 taon. 10 taon siyang pinagkaitan ng karapatang makilala ang sarili niyang anak. Ang galit na nararamdaman ni Brian kanina ay napalitan ng matinding sakit. Isang sakit na mas matindi pa kaysa noong iwan siya ni Isa. Bakit, Isa? Tanong niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo ipinagkait sa akin ang anak ko? Umiling si Isa, lalo pang umiyak. Hindi ko ginusto, Brian. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto. Pero ginawa mo, sigaw ni Brian. Ano ang dahilan, Isa? Ano ang mas matimbang kaysa sa karapatan kong malaman na may anak ako? Kasi iyon ang sinabi mo noon, di ba? Para sa ikabubuti nating lahat. Kaninong lahat, Isa? Sa'yo lang, di ba? Sa pamilya mo. Ang akusasyon ni Brian ay tumama kay Isa. Alam niyang may punto ito. Pero hindi nito alam ang buong katotohanan. Hindi mo naiintindihan, Brian, sabi ni Isa, sumisinghot. Pinilit ako. Pinilit ako ni Mama. Si Doña Margaret. Ang ina ni Isa. Ang babaeng kilalang-kilala sa kanilang probinsya bilang isang matapobre at maimpluwensyang negosyante. Ang babaeng mulat sa pool ay tutol na sa relasyon nila ni Brian dahil isa lang daw itong hamak na anak ng mangingisda, walang maipagmamalaki, walang kinabukasan. Si Mama at nagpatuloy si Isa, ang boses ay nanginginig sa takot at galit na matagal na niyang kinikimkim. Nang malaman niyang buntis ako, nagalit siya. Sobra. Sinabi niya, kahihiyan daw ako sa pamilya. Nasisirain ko raw ang pangalan namin. Naalala ni Brian kung gaano katindi ang pagtutol ni Doña Margaret sa kanya. Kung paano siya nito minamaliit sa tuwing magkikita sila. Pinapili niya ako, Brian, sabi ni Isa, ang mga mata ay nakikiusap. Ang pamilya ko o ikaw. At kung pipiliin kita, sisirain niya hindi lang ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay mo. Ang pamilya mo. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya, ang lahat ng pera niya, para pahirapan tayo. Alam mo kung gaano siya ka-impluwensya, Brian. Alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Natigilan si Brian. Ang galit niya ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Naalala niya ang mga panahong iyon. Ang ama niya ay isang simpleng mangingisda. Ang ina niya ay may maliit na karinderya. Ano ang laban nila sa isang Doña Margaret?
Kaya ako nakipaghiwalay sa'yo, humihikbing sabi ni isa. Kahit masakit, kahit labag sa kalooban ko, ginawa ko. Para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya mo. At para protektahan si Blair. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo, isa? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Tanong ni Brian, ang sakit ay naroon pa rin, pero may bahid na ng pag-unawa. Natakot ako, Brian, amin ni isa. Natakot ako na kapag nalaman mo, lalaban ka. At kapag lumaban ka, tutuparin ni Mama ang mga banta niya. Ayokong mangyari iyon. Ayokong madamay ka pa. Kaya mas pinili kong ako na lang ang masaktan. Ako na lang ang magdusa. Pagkatapos ng 10 taon, sa wakas, narinig na ni Brian ang paliwanag. Isang paliwanag na kasing sakit ng 10 taon niyang paghihintay. Si isa, ang babaeng akala niya ay basta na lang siyang tinalikuran, ay nagtiis din pala. Nagparaya. Nagsakripisyo. Para sa kanya. Para sa anak nila. Ang galit sa puso ni Brian ay unti-unting napapalitan ng awa. Awa para kay isa. Awa para sa kanilang dalawa. At awa para kay Blair, ang batang lumaki ng walang kinikilalang ama. Lumapit si Brian kay isa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, akmang pupunasan ang mga luha nito. Pero nag-atubili siya. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang sugat ay sariwa pa. Sabi niya, ang boses ay malambot na ngayon, puno ng pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Tumingala si isa sa kanya, ang mga matay puno ng pagsamo. Brian, alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka, bawat araw sa loob ng 10 taon, ikaw ang nasa isip ko. Si Blair ang nagbibigay sa akin ng lakas, pero ang pagmamahal ko sa iyo, hindi iyon nawala. Mas lalo pang ang lumalim. Ang mga salitang iyon. Ang pag-amin na iyon. Parang musikang matagal nang gustong marinig ni Brian. Mahal pa rin siya ni isa. At siya. Siya ba, mahal pa rin niya si isa? Ang sagot ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kahit gaano kasakit ang nakaraan, kahit gaano katindi ang galit na naramdaman niya kanina, ang pagmamahal niya kay isa ay hindi kailanman nagbago. Mas lalo pang ang nagmahal dahil ngayon alam na niya ang sakripisyo nito. Hindi alam ni Brian kung dapat ba niyang yakapin si isa o talikuran na lang ito ulit. Ang isip niya ay gulong-gulo. Ang puso niya ay hati. Pero isang bagay ang sigurado. May anak siya. Isang anak na kailangan siya. At isang babae na, sa kabila ng lahat, ay minahal siya ng tapat. Ang daan sa kanilang harapan ay malabo pa. Marami pang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng kalsada, sa harap ng eskwelahan kung saan nagsimula ang lahat, isang bagay ang naging malinaw kay Brian. Hindi pa tapos ang kwento nila ni isa. Sa katunayan, baka ngayon pa lang ito magsisimula. Ang balita ay parang apoy na mabilis kumalat. Hindi nagtagal, nakarating din kay Doña Margaret ang tungkol sa muling pagkikita ni na Brian at isa, at ang mas matindi pa, ang katotohanang si Brian ang ama ni Blair. Ang impormasyon ay malamang na nagmula sa isa sa kanyang mga matapat na utusan, o marahil sa mga tsismosang kapitbahay na laging nakaabang sa bawat galaw sa kanilang komunidad. Para kay Doña Margaret, ang balitang ito ay hindi lang isang simpleng tsismis. Isa itong deklarasyon ng gyera. Isang pagsuway sa kanyang mga utos. Isang banta sa reputasyong matagal niyang iningatan. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda sina Isa at Blair sa kanilang maliit na kusina, isang inuupahang bahay na simple lang kumpara sa mansyon ng mga Sebastian, isang malakas na kalabog sa pinto ang gumulantang sa kanila. Hindi na kailangan pang silipin ni Isa kung sino ito. Ang bigat ng mga yabag, ang otoridad sa bawat katok, kilalang-kilala niya iyon. Si Doña Margaret. Ang haliging bato ng kanilang pamilya, o mas tamang sabihin, ang diktador. Nanginginig na binuksan ni Isa ang pinto. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang ina, ang mukha'y kasing tigas ng marmol, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, ang mga alahas ay kumikinang, tila ba handa para sa isang mahalagang okasyon, ang okasyon ng kanyang paghuhusga. Mama, mahinang bati ni Isa, ang boses ay puno ng takot. Hindi sumagot si Doña Margaret. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng bahay,
ang mga mata inilibot ang bawat sulok, tila ba sinusuri ang karukhaan ng tinitirhan ng sarili niyang anak at apo. Huminto ang tingin nito kay Blair, na nooy nakatayo sa likod ng kanyang ina, ang mga mata ng lalaki sa takot. Kaya pala, malamig na sabi ni Doña Margaret, ang boses ay puno ng pangungutya. Kaya pala ang tigas na ng ulo mo. Nakahanap ka na pala ulit ng kakampi. Akala mo ba matatakasan mo ako? Mama, pakiusap, wag dito, sabi ni isa, ang boses ay nanginginig. Ayaw niyang marinig ni Blair ang mga masasakit na salita ng kanyang lola. Ayaw niyang masaksihan ng bata ang panibagong bangayan. Pero para kay Doña Margaret, wala nang lugar para sa pakiusap. Ang galit niya ay parang bulkang sasabog anumang oras. Huwag dito. Saan mo gustong mag-usap tayo, isa? Sa harap ng lalaking yan? Para lalo kang magmayabang na nasuway mo ako. Hindi po ako nagmamayabang, mama, depensa ni isa, naiiyak na. Nagkataon lang po ang lahat. Nagkataon, tumaas ang kilay ni Doña Margaret. Ang 10 taon kong pagtatago sa kahihiyan na idinulot mo, nagkataon lang na masisira. Ang pangalan ng pamilya Sebastian na iningatan ko, nagkataon lang na mababahira ng dumi dahil sa katigasan ng ulo mo at ng walang kwentang lalaking yan. Ang bawat salita ni Doña Margaret ay parang tinik na tumutusok sa puso ni isa. Si Blair naman, hindi na napigilan ang takot, ay tumakbo papunta sa maliit nilang sala at nagtago sa likod ng kupas na kortina, sumisilip paminsan-minsan, ang mga mata ay puno ng luha. Mama, tama na po, pagmamakaawa ni isa. Naawa po ako kay Blair. Naawa ka sa kanya, humalakhak si Doña Margaret, isang halakhak na walang bakas ng saya, kundi puno ng kapaitan. Dapat sa sarili mo ikaw maawa, isa. Dahil sa ginawa mong ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na sinuway mo ako. Ang banta. Laging may kasamang banta. Ito ang sandata ni Doña Margaret. Ang paraan niya para kontrolin ang lahat sa paligid niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni isa, ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katauhan. Simple lang, isa, sabi ni Doña Margaret, ang mga mata ay nagbabaga. Ibibigay mo sa akin si Blair. Nanlaki ang mga mata ni isa. Ano po? Hindi po ako papayag. Anak ko si Blair. At apo ko siya, giit ni Doña Margaret. Mas may karapatan ako sa kanya kaysa sayo. Ikaw, ano ang maibibigay mo sa kanya? Itong barong-barong na ito. Ang kahihiyan na dala ng pagiging anak sa labas. Ako, isa, mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ilalayo ko siya sa eskandalong ito. Ilalayo ko siya sayo at sa ama niyang walang idudulot kundi problema. Hindi, mama. Hindi niyo po siya makukuha sa akin, sigaw ni isa, ang takot ay napalitan na ng desperasyon. Niyakap niya ang sarili, tila ba si Blair ang kanyang niyayakap. Talaga lang, ha, mapanghamong sabi ni Doña Margaret. Subukan mong lumaban, isa. At makikita mo kung paano kita aalisan ng lahat. Lahat-lahat. Ang batang yan, ang kakarampot na perang ibinibigay ko sa iyo buwan-buwan para manahimik ka, pati na ang bubong na tinitirhan mo. Ipapalayas kita dito. Itatakwil kita bilang anak. At sisiguraduhin kong walang tatanggak sa iyo kahit saan ka magpunta. Ang mga salita ni Doña Margaret ay parang hatol. Final. Walang apelasyon. Si isa ay napaupo sa sahig, nanginginig sa iyak. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lakas na inipon niya sa loob ng 10 taon ay bigla na lang naglaho. Paano niya lalabanan ang sarili niyang ina? Ang ina na may hawak sa lahat. Mama, pakiusap, wag si Blair, pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Huwag niyo lang po siyang kunin. Mumisi si Doña Margaret, isang ngisi ng tagumpay. Magaling. Mabuti naman at natuto ka na ulit sumunod. Sige, mag-empek ka na. Ikaw at ang bata. Dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan hindi na kayo mahahanap ng lalaking yan. At sisiguraduhin kong hindi na kayo muling magkikita pa. Ito na ang katapusan. Ang muling pagkakulong. Ang muling pagtalikod sa pag-asa. Si isa ay napapikit na lang, tinatanggap ang kanyang mapait na kapalaran. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Doña Margaret, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na matagal nang gustong marinig ni isa sa ganitong sitwasyon. Hindi po siya sasama sa inyo.
Sabay na napalingon sina Isa at Doña Margaret sa pintuan. Doon, nakatayo si Brian. Ang mukha niya ay seryoso, ang mga mata'y matalim, nakatutok kay Doña Margaret. Hindi alam ni Isa kung paano siya napunta roon, o kung gaano na siya katagal nakikinig. Pero sa sandaling iyon, parang isang anghel na tagapagligtas ang dating niya. At sino ka para magdesisyon para sa anak ko? Taas kilay na tanong ni Doña Margaret, hindi natitinag. Labas ka sa usapang ito, Brian. Pamilya namin to. Pamilya, umisi si Brian. Pamilya ba ang tawag sa ginagawa niyo kay Isa? Sa apo niyo? Hindi po ako papayag na muli niyong kontrolin ang buhay nila. Lumapit si Brian kay Isa, inilahad ang kamay para tulungan itong tumayo. Tinanggap ito ni Isa, ang mga matay puno ng pasasalamat at panibagong pag-asa. Ang tapang mo na ngayon, ano, sabi ni Doña Margaret, ang boses ay tumataas na. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Kung ano ang kaya kong gawin? Hindi ko po nakakalimutan, Doña Margaret, matatag na sagot ni Brian. Pero hindi na po ako natatakot sa inyo. 10 taon na ang lumipas. Marami na pong nagbago. Hindi na ako ang Brian na dati niyong minamaliit. At hindi ko nahahayaang saktan niyo pa si Isa at si Blair. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang determinasyon sa mga mata ni Brian. Isang determinasyon na hindi niya nakita noon. Isang tapang na handang harapin kahit pa ang pinakamakapangyarihang tao. At anong gagawin mo? Mapanghamong tanong ni Doña Margaret. Saan mo sila dadalhin? Paano mo sila bubuhayin? Wala ka pa ring kwenta, Brian. Hanggang ngayon, isa ka pa ring hamak na ti. Hamak na ano, Doña Margaret, putol ni Brian. Hamak na tao na nagmamahal sa anak ninyo. Hamak na ama na handang gawin ang lahat para sa anak ko. Siguro nga po, sa paningin ninyo, hamak lang ako. Pero ang pagmamahal ko kay Isa at kay Blair, hindi hamak yan. At hindi niyo na ako kayang kontrolin. Tapos na ang panahon ng takot, Doña Margaret. Ang bawat salita ni Brian ay parang isang sampal kay Doña Margaret. Ang babaeng sanay na nasusunod ang lahat ng gusto, ang babaeng sanay na kinatatakutan, ngayon ay hinahamon ng isang taong minsan niyang itinuring na basura. Nanatiling tahimik si Blair sa likod ng kortina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng paghanga. Paghanga sa lalaking tumayo para sa kanila ng kanyang ina. Hindi makapagsalita si Doña Margaret. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at marahil sa kahihiyan. Ito ang unang pagkakataon na may tumayo sa kanya ng ganito. Umalis na po kayo, Doña Margaret, sabi ni Brian, ang boses ay kalmado pero may otoridad. Hindi sasama sa inyo si Isa at si Blair. At kung susubukan niyo pa silang guluhin, ako na po mismo ang makakalaban ninyo. Tinitigan ni Doña Margaret si Brian, pagkatapos ay si Isa, at pagkatapos ay ang direksyon kung saan nagtatago si Blair. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod ito at mabilis na lumabas ng bahay, ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat yabag ay sumisigaw ng natalong pagmamataas. Nang makalabas na si Doña Margaret, saka lang huminga ng maluwag si Isa. Napayakap siya kay Brian, ang mga luha ay muling umagos, pero sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat at ginhawa. Salamat, Brian, salamat, paulit-ulit niyang sabi. Niyakap din siya ni Brian ng mahigpit. Leve, tahan na. Nandito na ako. Hindi ko na kayo pababayaan. Sa sulok, dahan-dahang lumabas si Blair mula sa likod ng kurtina. Nakatingin siya sa dalawang taong magkayakap, ang kanyang mama at ang lalaking nagpakilalang ama niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-asa. Ang haliging bato ay nayanig. Ang takot ay nagsisimula ng mapalitan ng tapang. Ngunit alam nilang lahat, hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng matapang na pagharap ni Brian kay Doña Margaret ay hindi naging payapa para sa kanyang kalooban. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng kakaibang lakas, isang uri ng pag-asa na sumibol nang makita niya ang takot sa mga mata ni Isa na bahagyang napalitan ng tiwala noong mga sandaling iyon. Ngunit kasabay ng mumunting liwanag na iyon ay ang mas malaking anino ng pag-aalinlangan. Tama ba talaga ang ginawa niya? Ang pagsuong sa isang laban na alam niyang hindi magiging madali. Ang imahe ni Doña Margaret, ang malamig nitong mga mata, ang mga banta, lahat iyon ay bumabalik sa kanya,
lalo na sa gabi, kapag siya na lang mag-isa. Paano kung lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon? Paano kung sa kagustuhan niyang makasama ang anak, ay lalo lang niya itong nailagay sa alanganin, pati na si Isa? Ang responsibilidad ng pagiging ama, isang salitang dati musika sa kanyang pandinig kapag pinapangarap nila ni Isa, ngayon may kabigatan, may kaakibat na takot. Linggo ng umaga. Dinala ng kanyang mga paa si Brian sa lumang simbahan ng San Felipe. Hindi siya relihiyoso, yung tipong linggo-linggo ay nagsisimba, pero may mga pagkakataon sa buhay niya na dito siya dinadala ng kanyang konsensya, ng kanyang naguguluhang isip. Dito, sa gitna ng katahimikan at ng mga dasal ng ibang tao, minsan siyang nakakahanap ng kapayapaan, o kahit man lang ng espasyo, para ayusin ang mga gusot sa kanyang utak. Umupo siya sa isa sa mga pinakalikurang bangko, malayo sa altar, malapit sa malaking pintuan na gawa sa matigas na nara. Pinagmasdan niya ang mga taong pumapasok, mga pamilyang sama-sama, mga matatandang maihawak na rosaryo, mga kabataang tila napipilitan lang. Ang amoy ng kandila at ng mga lumang kahoy ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya sa kanyang sarili, hindi sigurado kung kanino talaga siya nakikipag-usap. Bigyan niyo po ako ng liwanag. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ituloy ko ba to? O mas mabuti bang lumayo na lang ulit ako? Ang huling mga salita ay parang tinik na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang isiping iwanan ulit si Isa, at ngayon, pati si Blair, ang sarili niyang anak, ay parang pagtataksil sa sarili niyang puso. Pero kung iyon ang makakabuti sa kanila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang hindi nababawasan. Ang pag-ibig niya kay Isa, hindi iyon nawala. Pero ang pag-ibig ng isang ama sa anak, iyon ang bago sa kanya, isang damdaming nagsisimula palang kumilati sa kanyang puso, ngunit kasing lakas na ng agos ng ilog. Maya-maya, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Isang maliit na figura. Hindi niya ito pinansin sa simula, patuloy sa kanyang malalim na pag-iisip. Baka isa lang sa mga batang maagang nagsimba, kasama ang kanilang mga magulang. Ngunit ilang saglit pa, isang maliit na kamay ang marahang kumalabit sa kanyang braso. Napadilat si Brian, bahagyang nagulat. Paglingon niya, isang pares ng malalaki at bilugang mga mata ang sumalubong sa kanya, mga matang kilalang-kilala na niya, mga matang minana mula kay Isa. Si Blair. May hawak itong maliit at medyo lukot na prayer booklet, nakakunot ang noo na tila may hindi maintindihan. Sa kabilang dulo ng parehong bangko, mga ilang espasyo ang pagitan, nakita ni Brian si Isa, nakatayo at nakatingin sa direksyon ng altar, marahil ay katatapos lang magsindi ng kandila o hindi pa napapansin ang paglapit ng anak sa kanya. Mukhang binigyan ni Isa ng kaunting kalayaan si Blair na maupo kung saan nito gusto. Hello po, mahinang sabi ni Blair, medyo nahihiya. Pwede po magpatulong. Itinuro nito ang booklet. Hindi ko po alam kung nasaan na yung binabasa ni Father. Ang inosenteng tanong ng bata, ang tiwala sa mga mata nito, ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa nanlalamig na puso ni Brian. Ang lahat ng kanyang agam-agam, ang lahat ng kanyang mga tanong, ay pansamantalang naglaho. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang batang nasa kanyang harapan, humihingi ng tulong. Isang matamis at hindi napipigilang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brian, isang ngiti na matagal nang hindi niya naibibigay ng ganito kalaya. Naman, champion, sabi niya, ang boses ay malambing. Kinuha niya ang booklet mula kay Blair at sinipat ang pahina. Nasaan na nga ba si Father? Sumilip siya sa altar. Aha, mukhang nasa ama namin na sila. Maingat niyang binuklat ang mga pahina ng booklet hanggang sa makita ang dasal. Itinuro niya ito kay Blair. Ayan, dito. Tumango si Blair, ang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Nagsimula itong bumulong ng dasal, ang boses ay manipis at may kaunting utal, pero puno ng sinseridad. Sinabayan siya ni Brian, ang sarili niyang boses ay mas malakas ng kaunti, ginagabayan ang bata. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Blair sa kanyang tabi, ang amoy ng Nenuco baby colog na paborito ni Isa noon para sa mga pamangkin nito. Isang pamilyar at nakakaginhawang pakiramdam, kahit pa ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito kasama ang sariling anak. Ang simpleng sandaling iyon, ang sabay nilang pagdarasal sa loob ng simbahan, ay nagdulot ng kakaibang kilig sa puso ni Brian.
Hindi ito ang kilig na nararamdaman niya para kay Isa noon, ang romantikong kilig na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ito ay ibang uri ng kilig, isang mainit, malambot at mapagkalingang pakiramdam. Ang kilig ng isang ama para sa kanyang anak. Nang matapos ang dasal, tumingala si Blair kay Brian, ang mukha'y puno ng saya. Salamat po ulit, masiglang sabi nito. Ang galing niyo po. Napangiti si Brian. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ni Blair. Ikaw rin naman, ang galing mo, ah. Alam mo na pala ang ama namin. Opo. Tinuruan po ako ni Mama pagmamalaki ni Blair. Pagkatapos ay bahagyang yumuko ito, ang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bakas ng lungkot. Sabi po ni Mama, si Papa God daw po, mahal na mahal lahat ng bata, kahit yung mga wala pong daddy. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Brian. Bigla siyang nakaramdam ng hiya ng pagsisisi. Ang batang ito, sa murang edad, ay mulat na sa konsepto ng kawalan. Hindi alam ni Brian kung ano ang sasabihin. Mananatili na lang sana siyang tahimik nang biglang magsalita ulit si Blair. Ang boses ay halos pabulong, tila isang sikretong ibinabahagi. Alam niyo po, sabi ni Blair, nakatingin sa kanyang mga kamay na ngayon ay pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang damit. Minsan po, naiinggit ako sa mga kaklase ko. Kasi po sila, may daddy na sumusundo. May daddy na nagtuturo sa kanila magbike. Tumingala ito kay Brian, ang mga mata ay parang malalim na balon ng mga hindi nasasabing damdamin. Sana po yung daddy ko, katulad nyo. Ang mga salita. Ang simpleng mga salita mula sa isang batang walang kamalay-malay sa tunay na pagkatao niya. Para itong isang malakas na kidlat na tumama sa pinakapuso ni Brian. Isang kidlat na hindi sumugat, kundi nagbigay liwanag. Isang liwanag na tumagos hanggang sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Hindi na napigilan ni Brian ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Isa. Dalawa. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Hindi niya ito ikinahiya. Ang batang ito. Ang anak niya. Nangangarap ng isang amang katulad niya, hindi alam na siya na nga iyon. Ang sakit. Ang sakit ng 10 taong nawala, ng mga sandaling hindi niya nasaksihan, ng mga pangarap ng isang batang dapat sana siya ang bumubuo. Pero kasabay ng sakit, may sumibol na pag-asa. Isang matibay na pag-asa. Napatingin siya kay Blair na ngayon ay tila nag-aalala nang makita ang kanyang pagluha. Okay lang po kayo, tanong nito, may pag-aalala sa boses. Tumango si Brian, pilit na umiti sa gitna ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Blair. Anak, okay na okay lang ako. Ang salitang ianak ay lumabas sa kanyang bibig ng natural, nang walang pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat at saya ng salitang iyon. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho. Lahat ng kanyang takot ay napalitan ng tapang. Ang pagmamahal niya kay Isa, hindi iyon nagbago. Pero ang pagmamahal niya para kay Blair, ito ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin, ng bagong lakas. Masakit. Masakit isipin ang mga nasayang na taon. Masakit isipin ang mga pagsubok na kakaharapin pa nila. Pero tama. Tama ang desisyong manatili. Tama ang desisyong lumaban. Tama ang desisyong maging ama kay Blair at maging ang lalaking muling bubuo sa puso ni Isa. Mula sa kanilang kinaupuan, natanaw ni Brian si Isa na ngayon ay nakatingin na sa kanilang direksyon. May ngiti sa mga labi nito, isang ngiti na may bahid ng luha, isang ngiti ng pag-unawa, isang ngiti ng pasasalamat. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit, parang sila lang ang tao sa loob ng simbahan. Isang silentong pangako ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Brian na mahaba pa ang daan. Marami pang balakid. Pero sa tulong ng Panginoon at sa inspirasyon ng kanyang anak, handa na siyang harapin ang lahat. Para kay Isa. Para kay Blair. Para sa pamilyang minsan niyang pinangarap at ngayon handa na niyang ipaglaban. Ang linggo ng umagang iyon sa simbahan ay naging isang mahalagang yugto para kina Brian at Isa. Ang mga luhang ibinahagi, ang mga ngiting nagtagpo, ang mga salitang hindi man binigkas ay naintindihan ng kanilang mga puso. Lahat iyon ay nagsilbing tulay para muling paglapitin ang dalawang taong sinubok ng panahon at ng mapait na nakaraan. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagkikita ni na Brian at Blair.
palaging may pahintulot at presensya ni Isa. Minsan, sinusundo ni Brian si Blair mula sa eskwelahan, kasama si Isa. Naglalakad sila pauwi, kumakain ng sorbete sa tabi ng kalsada, pinag-uusapan ang mga simpleng bagay tungkol sa araw ni Blair. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Brian ang unti-unting pagbabalik ng dating sigla sa mga mata ni Isa, ang mga ngiting mas madalas nang nasisilayan. At si Blair? Bawat araw ay tila mas lalong nagiging komportable at masaya sa presensya ni Brian, na tinatawag na nito ngayong Tito Brian, isang bansag na nagdudulot ng halo-halong emosyon kay Brian, saya dahil sa pagiging malapit, at kaunting kirot dahil sa katotohanang hindi pa nito alam ang buong ugnayan nila. Isang hapon, pagkatapos ihatid si Blair sa bahay ni na Isa, naabutan ni Brian si Isa na nag-iisa sa maliit nilang sala, nakatanaw sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Ang bahay ay tahimik, marahil ay natutulog na si Blair sa kanyang silid. Okay ka lang, mahinang tanong ni Brian, lumapit at umupo sa tabi ni Isa sa lumang sopa. Napalingon si Isa, bahagyang nagulat. Isang matipid na ngiti ang isinukli niya. Naman! Iniisip ko lang ang daming nangyari. Ang bilis. Mabilis nga, sang-ayon ni Brian. Pero sa tingin ko, matagal na dapat tong nangyari. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon o hindi nasasabing mga salita. Brian, basag ni Isa sa katahimikan, ang boses ay seryoso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Brian. Gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko. Sa 10 taon na itinago ko sa'yo si Blair. Sa sakit na naidulot ko sa'yo. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Brian ang mga kamay ni Isa. Mainit. Pamilyar. Ang mga kamay na minsan niyang hinawakan sa ilalim ng puno ng mangga, sa ilalim ng mga bituin, habang nangangarap sila ng kanilang kinabukasan. Isa, sabi ni Brian, ang boses ay malambing. Naiintindihan ko na ngayon. Siguro, kung ako ang nasa kalagayan mo noon, baka ganoon din ang ginawa ko. O baka mas malala pa. Umiling si Isa. Pero hindi tama yung ginawa ko, Brian. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo, kahit ano pa ang maging kahinatnan. Siguro, sabi ni Brian. Pero tapos na yun, Isa. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Nandito na ako. At nandyan si Blair. Ngumiti siya. At alam mo ba, ang sarap sa pakiramdam na tinatawag niya akong Tito Brian, kahit minsan gusto ko nang isigaw na ako ang daddy niya. Napangiti rin si Isa sa gitna ng kanyang mga luha. Alam ko. Nakikita ko sa mga mata mo. Huminga siya ng malalim. Natatakot pa rin ako, Brian. Natatakot ako para kay Blair. Natatakot ako sa kung anong pwedeng gawin ni Mama. Hindi na natin siya hahayaang manalo, Isa, matatag na sabi ni Brian. Hindi na tayo magpapakontrol sa takot. Magkasama na tayo ngayon. Haharapin natin siya, harapin natin ang lahat, basta magkasama tayo. Ang mga salitang iyon. Ang katiyakang iyon sa boses ni Brian. Ito ang matagal nang hinahanap ni Isa. Isang kakampi. Isang sandalan. Pinatawad mo na ba talaga ako, Brian? Tanong ni Isa. Ang boses ay halos pabulong, puno ng pag-asa at kaunting pag-aalinlangan pa rin. Tinitigan ni Brian si Isa. Ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng minamahal pa rin niya hanggang ngayon, sa kabila ng lahat. Ang babaeng ina ng kanyang anak. Ang mga sugat ay naroon pa, pero ang pagmamahal ay mas matindi. Dahan-dahan, inilapit ni Brian ang kanyang mukha kay Isa. Ang kanilang mga noo ay nagdikit. Ang kanilang mga hininga ay nagsalubong. Isa, bulong ni Brian, ang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Isa. May mga bagay na hindi kayang burahin ng panahon. May mga sakit na kayang paghilumin ng pag-ibig. At may mga pagkakamaling kayang ituwid ng pangalawang pagkakataon. Huminto siya sandali, tila hinahanap ang tamang mga salita. Ang tanong siguro, hindi kong pinatawad na ba kita? Ang tanong, mahal pa rin ba natin ang isa't isa para subukan ulit? Ang mga mata ni Isa ay nangusap. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero ang sagot ay malinaw na malinaw. Ang mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na lang luha ng sakit at pagsisisi,
kundi pati na rin ang pag-asa at ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. At sa sandaling iyon, nang akmang maglalapat na ang kanilang mga labi, isang pamilyar na boses ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na nagpatigil sa kanilang mga mundo. Mukhang may naistorbo yata ako. Sabay na napalingon sina Brian at isa sa direksyon ng pintuan ng sala. Doon, nakatayo si Doña Margaret. Hindi na galit ang ekspresyon sa mukha nito, kundi isang halo ng pagkalito. Pagsisisi. O baka naman pagod na? Nanlaki ang mga mata ni Isa. Agad siyang lumayo kay Brian, ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Mama, anong ginagawa niyo dito? Si Brian naman, bagamat nagulat, ay mabilis na tumayo, handang harapin muli ang matanda. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Doña Margaret. Nakikinig ako, sabi nito, ang boses ay mahina, hindi katulad ng dati niyang matigas at mapagmataas na tono. Kanina pa. Mula sa labas. Lumakad dito papasok, dahan-dahan, ang mga mata ay nakatuon kay Isa. Narinig ko ang lahat. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Isa at ang mabigat na paghinga ni Brian. Ano na naman kaya ito? Isang bagong patibong. Isang bagong banta. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Doña Margaret ay ikinagulat nilang lahat. Huminto ito sa harapan ni Isa at sa halip na magalit o manumbat, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ni numan, yumuko ito ng bahagya. Isa anak di. Sabi ni Doña Margaret, ang boses ay nanginginig, at sa unang pagkakataon, nakita ni na Brian at Isa ang mga luhang namumuo sa mga mata ng matigas na babae. Patawarin mo ako. Natigilan si Isa. Si Brian ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Doña Margaret humihingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Nagpatuloy si Doña Margaret, ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Sa pagiging makasarili ko. Sa pagiging mapagmataas. Sa pagkakait ko sa'yo ng kaligayahan. At sa pagkakait ko kay Blair ng isang ama. Tumingin si Doña Margaret kay Brian. At sa'yo, Brian. Patawarin mo rin ako. Naging bulag ako sa galit at sa pride. Hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Ang pagmamahal mo sa anak ko. Ang eksena ay surreal. Ang babaeng minsan nilang kinatakutan, ang babaeng naging dahilan ng kanilang paghihiwalay at ng maraming taon ng pagdurusa, ngayon nasa harapan nila, umiiyak, humihingi ng kapatawaran. Hindi alam ni Isa kung ano ang sasabihin. Lumapit siya sa kanyang ina, nag-aalangan. Mama ni. Narinig ko ang usapan ninyo kanina, sabi ni Doña Margaret, sumisinghot. Narinig ko ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ang pagmamahal ninyo kay Blair. At napagtanto ko kung gaano ako naging makitid. Kung gaano ako naging masama. Hinawakan niya ang mga kamay ni Isa. Ayoko nang maging hadlang sa inyo. Gusto kong makabawi. Gusto kong maging lola kay Blair. Ang huling mga salita ay binitawan niya ng may kasamang hikbi. Isang hikbi na puno ng pagsisisi at ng isang bagong pag-asa. Si Isa, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng kanyang ina, ay hindi napigilan ang sariling mga luha. Niyakap niya si Doña Margaret. Isang yakap na matagal na dapat nangyari. Isang yakap ng pagpapatawad, ng pagtanggap. Si Brian ay nakatayo lang, pinagmamasdan ang mag-ina. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanilang mga puso ay tila unti-unti nang gumagaan. Mula sa kanyang silid, lumabas si Blair, kinukusot pa ang kanyang mga mata, halatang kagigising lang. Nakita niya ang kanyang mama at ang kanyang lola na magkayakap, parehong umiiyak. Sa tabi nila, nakangiti si Tito Brian niya. Lumapit si Blair. Mama! Lola! Okay lang po kayo? Humiwalay sa pagkakayakap sina Isa at Doña Margaret. Pinunasan ni Doña Margaret ang kanyang mga luha at mumiti kay Blair, isang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Blair mula sa kanyang lola. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Apo, sabi ni Doña Margaret, ang boses ay malambing na. Okay na kami. Dahil sa wakas, natuto na si Lola. Ang pag-ibig na matagal nang itinago, ang pag-ibig na sinubukang supilin ng takot at ng pride, sa wakas ay lumaya na.
Ang tatlong henerasyon, si Doña Margaret, si Isa, at si Blair, kasama si Brian, ay nagsisimula ng humakbang patungo sa isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pagpapatawad, pagtanggap at higit sa lahat, pagmamahalan. Ang gulat ay napalitan ng pag-asa. Ang tensyon ay napalitan ng simula ng kapayapaan. Lumipas ang isang taon. Isang taon ng unti-unting paghilom, ng muling pagbuo ng mga nasirang tiwala, at ng pagpapatatag ng mga pundasyong minsan nang gumuho. Ang dating tensyon sa pagitan ni Brian, Isa, at Doña Margaret ay napalitan ng isang mainit at komportableng relasyon na pinagtibay ng kanilang iisang layunin, ang kaligayahan ni Blair. Ang araw na iyon ay espesyal. Ang lumang simbahan ng San Felipe, na minsang naging saksi sa mga agam-agam ni Brian at sa inosenteng pangarap ni Blair, ay napuno ng mga bulaklak at ng mga taong malalapit sa puso ni Brian at Isa. Ang araw ng kanilang kasal. Si Brian, nakatayo sa altar, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang suot na barong Tagalog ay simple lang, pero para kay Isa, siya na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang mga magulang, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pasasalamat. Matagal na nilang pangarap na makita ang anak na lumagay sa tahimik, at heto na nga, kasama pa ang isang apo na matagal nilang hindi nakilala. Ang pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Tumugtog ang bridal march. At mula roon, lumakad si Isa, ang ganda niya ay tila lalong sumiklab sa suot niyang puting bestida. Simple lang din ang disenyo, pero bumagay ito sa kanyang natural na kariktan. Sa kanyang tabi, nakaalalay si Doña Margaret. Si Doña Margaret. Ang dating haliging bato na puno ng pride, ngayoy isang mapagmahal na ina at lola, ang mukha'y puno ng emosyon habang inihahatid ang anak sa altar. Isang eksenang hindi kailanman naisip ni Brian na mangyayari, pero heto, nagaganap sa kanyang harapan. Ngunit ang pinakaagaw pansin sa lahat, ang nagbigay ng pinakamatamis na ngiti sa lahat ng naroroon, ay ang batang lalaking nauuna sa kanila, dahan-dahang naglalakad sa isle. Si Blair. Ang kanilang ring bearer. Nakasuot ito ng maliit na barong, ang buhok ay maayos na nakasuklay, at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang mga singsing. Bawat hakbang niya ay maingat, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang Tito Brian, o mas tamang sabihin, sa kanyang Daddy Brian, na naghihintay sa kanya sa dulo. Isang malawak na ngiti ang hindi maalis sa mukha ni Blair, isang ngiting puno ng purong kaligayahan at kilig. Alam na niya. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang ipagtapat sa kanya ni Brian at Isa ang buong katotohanan, at ang pagtanggap ng bata ay puno ng pag-unawa at ng walang katumbas na saya. Nang makarating si Blair sa altar, niyakap siya ni Brian ng mahigpit. Ang galing-galing naman ng ring bearer namin, bulong ni Brian. Siyempre, Daddy, sagot ni Blair, lalong lumapad ang ngiti. Nang maihatid ni Doña Margaret si Isa kay Brian, may ibinulong ito sa lalaki. Alagaan mo ang anak ko, Brian. At ang apo ko. Utang na loob, huwag mo na silang pababayaan. May luha sa mga mata ni Doña Margaret, pero hindi na ito luha ng galit o pagsisisi, kundi luha ng isang inang nagtitiwala at nagpapasalamat. Makakaasa po kayo, Mama, sagot ni Brian, ginamit ang tawag na matagal nang gustong marinig ni Doña Margaret mula sa kanya. Ang seremonya ay simple lang pero puno ng emosyon. Ang mga panata ni Brian at Isa sa isa't isa ay hindi lang mga salitang binitiwan, kundi mga pangakong nagmula sa puso, pinanday ng panahon, ng sakit, at ng walang hanggang pag-ibig. Ang bawat salita ay may bigat, may kahulugan, dahil alam nila ang hirap na kanilang pinagdaanan para marating ang sandaling iyon. Nang isusuot na ni Brian ang singsing kay Isa, sumulyap siya kay Blair, na nooy nakatayo sa pagitan nilang dalawa, ang mga mata ay nagniningning. Ang batang ito. Ang anak niya. Ang buhay niya. Siya ang naging daan para muling mabuo ang lahat. Ikaw ang araw ng buhay ko, noon, ngayon, at magpakailanman, sabi ni Brian kay Isa, habang isinusuot ang singsing. Ang mga salitang minsan niyang binigkas sa ilalim ng puno ng mangga, 10 taon na ang nakalipas, ay muli niyang binuhay, mas may kahulugan, mas mailalim. Si Isa naman, habang isinusuot ang singsing kay Brian, ay hindi napigilan ang paghikbi. At ikaw ang tibok ng puso ko, Brian. Ang lakas ko. Ang lahat sa akin. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya, nakangiting sabi ng pari. At sa harap ng Diyos, ng kanilang mga pamilya,
at ng kanilang pinakamamahal na anak, pinatunayan ni na Brian at Isa na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang kanilang halik ay hindi lang tanda ng kanilang pag-iisang dibdib, kundi tanda ng tagumpay laban sa nakaraan at isang pangako para sa isang magandang kinabukasan. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan na ang lahat sa isang simpleng salu-salo sa bakuran ng simbahan, lumapit si Isa kay Brian. Magkahawak kamay silang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng kalatsotsi. Pinagmamasdan si Blair na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Masaya ka ba? Tanong ni Brian, niyakap si Isa mula sa likuran. Sumandal si Isa sa dibdib ni Brian. Sobra, Brian. Sobrang saya. Parang panaginip. Hindi ito panaginip, mahal ko, sabi ni Brian, hinalikan ang buhok ni Isa. Tutu. At simula pa lang to ng marami pang masasayang araw natin. Katahimikan ulit. Isang pamilyar na komportableng katahimikan. Maya-maya, humarap si Isa kay Brian, ang mga mata ay may kakaibang ningning, isang ningning na pamilyar kay Brian, ang ningning na nakita niya noong gabing ibinigay niya ang kwintas na may araw. Brian, panimula ni Isa. Medyo nahihiya pero halatang kinikilig. Elsan, may sorpresa pa ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Brian. Sorpresa? Ano iyon? Akala niya, tapos na ang mga sorpresa sa araw na iyon. Ngumiti si Isa, isang ngiting puno ng sikreto at ng hindi maipaliwanag na saya. Hinawakan niya ang kamay ni Brian at dinala ito sa kanyang tiyan. Magiging tatay ka ulit. Natigilan si Brian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok ng ilang segundo, bago ito muling kumabog ng sobrang bilis. Aano, hindi makapaniwalang tanong niya. Seryoso ka? Tumango si Isa, ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga pisngi. Brian. Magkakaroon na ng kapatid si Blair. Hindi na napigilan ni Brian ang sarili. Niyakap niya si Isa ng sobrang higpit. Inangat ito ng bahagya mula sa lupa at inikot-ikot. Ang tawa nilang dalawa ay sumabay sa ingay ng kasiyahan sa paligid. Diyos ko, Isa. Ito na yata ang pinakamagandang regalo sa araw ng kasal ko, sabi ni Brian, ang boses ay nanginginig sa sobrang tuwa. Hinalikan niya si Isa sa noo, sa pisngi, sa labi. Mula sa di kalayuan, nakita sila ni Blair. Tumakbo ito papalapit. Hindi alam kung ano ang nangyayari pero nakikita niya ang saya sa mukha ng kanyang mga magulang. Mama! Daddy! Ano pong meron? Tanong ni Blair. Lumuhod si Brian para magpantay sila ni Blair. Niyakap niya ang anak. Anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Ang mukha ni Blair ay nagliwanag. Talaga po, Daddy? Yehey! May kalaro na ako. Niyakap din niya si Isa. Congrats po, Mama. Ang tatlong henerasyon, si Doña Margaret na nakangiting nagmamasid mula sa malayo, sina Brian at Isa na magkayakap, at si Blair na sabik na sa kanyang magiging kapatid, ay larawan ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig. Pinatatag ng mga pagsubok at binyayaan ng mga bagong pag-asa. Ang anak na minsan ay naging simbolo ng isang masakit na nakaraan, ngayon isang buhay na patunay ng isang pag-ibig na hindi sumusuko. Anak nila, buhay nila. At ang bagong buhay na darating ay hudyat ng mas marami pang kabanata ng kanilang pamilya, isang pamilyang natutong magmahal, magpatawad, at manalig na sa bawat pagsubok, laging may pag-asang naghihintay. Ang kwento ng isang anak ng isang araw ay naging kwento ng isang amang habang buhay. At ang kanilang pag-ibig ay isang kwentong walang katapusan. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, isang taos pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan sina Brian, Isa, Blair, at maging si Doña Margaret sa kanilang kwento. Mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na pagtatapos ng anak ng isang araw, ama habang buhay. Ang inyong suporta at ang inyong pag-antabay sa bawat kabanata ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang tapusin ang salaysay na ito. Sa totoo lang po, habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng buhay ng bawat karakter. Naramdaman ko ang sakit ni Brian sa 10 taong paghahanap. Naramdaman ko ang takot at sakripisyo ni Isa. Naramdaman ko ang pagnanasa ni Blair para sa isang ama. At,
Kahit papaano, naintindihan ko rin ang pinanggagalingan ng tigas ng puso ni Doña Margaret, na sa huli ay natutong lumambot dahil sa pag-ibig. May mga pagkakataon na habang tinatahak ko ang mga eksena, lalo na yung mga mabibigat na tagpo, ay napapahinto ako, napapabuntong hininga, at minsan pa nga ay napapaluha. Ganoon kalakas ang naging koneksyon ko sa kanila, at umaasa akong naramdaman niyo rin iyon. Ang pinakamasayang bahagi para sa akin ay ang makitang unti-unti silang naghilom, natutong magpatawad, at muling bumuo ng pamilyang pinangarap nila. Kung mayroon mang mga mensahe o aral na nais kong maiwan sa inyong mga puso mula sa kwentong ito, ito ay ang walang kapantay na kapangyarihan ng pag-ibig, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa kabiyak, pag-ibig sa pamilya. Naipakita rin dito kung gaano kahalaga ang pagpapatawad, hindi lang para sa taong pinatatawad mo, kundi para na rin sa sarili mong kapayapaan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, mga hindi inaasahang pangyayari, at mga desisyong mahirap gawin. Ngunit sa huli, ang katatagan ng loob, ang hindi pagsuko, at ang pananalig na laging mailiwanag pagkatapos ng dilim ang magdadala sa atin sa mas magandang bukas. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento ang kahalagahan ng pangalawang pagkakataon, pagkakataong itama ang mali, pagkakataong bumangon, at pagkakataong magmahal muli. Ngayon, nais ko naman sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sinong karakter ang inyong minahal o marahil kinainisan? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento at ibahagi ang inyong mga karanasan. Ang inyong mga mensahe ay lubos kong pahahalagahan. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana'y maibahagi ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa ang makasubaybay sa paglalakbay ni Brian at Isa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.